the caucus after the roll call was initiated by Senator Pia Cayetano. Siyang Ways and Means, she wants to discuss it with the members. Anong pwede namin magawa para maipasa namin ito at the soonest possible time. Minamadali na ng Senado ang pagpasa sa panukalang mabigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na maibaba o pansamantalang suspendehin ang excise tax sa langis. Kasunod ito ng serye ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, nagpatawag na ngayong araw ng All-Member Caucus si Senate Committee on Ways and Means at Committee on Energy Chairperson Senator Pia Cayetano. Layo ng nasabing pagpupulong ng mga senador na pag-usapan kung paano maipapasa ang panukala sa lalong madaling panahon. Gayunman, wala pang katiyakan kung ia-adopt nila ang House version ng nasabing panukalang batas. Depends kay Senator Pia kung anong nakita niya, kung pareho lang yan or mayroong konting diferensya. Kung may konting diferensya, pwedeng paper by ka. Hindi rin masagot ng direkta ng Senate President kung ano ang magiging rekomendasyon ng Senado sa kung sususpendihin o babawasan ba ang excise tax sa langis. Depende nga, I cannot talk off my hat. I have to find out from our Ways and Means chairperson kung ano ang posisyon na magiging posisyon ng Senate. Dagdag ni Senator Soto dahil sa urgency ng sitwasyon, hindi malabong magkaroon ng sesyon hanggang sa Huwebes para lamang mas sigurong maipasa ang batas bago matapos ang linggo o ang adjournment ng sesyon. Samantala, kinumpirma ng Malacanang ngayong araw na sinertipikahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent bill ang Senate Bill No. 1965 o ang panukalang amyenda sa Biofuels Act of 2006. Nakasaad sa Senate Bill No. 1965, papayagan ng Pangulo na mag-issue ng executive order para mag-import ng biofuel components kahit sapat pa ang supply sa Pilipinas. Pinahihintulutan ng batas ang Pangulo na mag-import ng bioethanol o biodiesel sa loob ng hanggang 1 taon kung ang presyo ng blended fuel ay mas mataas ng 5% kumpara sa purong gasolina o diesel. Ang mga buwis o taripang makokolekta mula sa importasyong ito ay gagamitin ng Department of Social Welfare and Development at Department of Agriculture para sa mga programang tutulong sa mga lokal na magsasaka at manggagawa sa industriya ng biofuels. Hopefully those two items, the power of the President to suspend or lower excise tax and the biofuel mandate. Well, syempre this week yun, pero kailangan may a few, I don't know, half a day for the BICAM. So we'll know better after the caucus. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.